to give us an update kung ano na yung mga napag-usapan. Kasama po natin ngayon ang ating mobile journal, reporting live from the Senate, Merrymon Reyes. Merrymon, okay. Merrymon, naririnig mo kami, Merrymon? Yes, Lord, and Denise, naririnig kayo. Ayan, bitin. Akala ko tutuloy-tuloy pa yung mga questioning, pero kung kailan medyo juicy na yung mga topic sana, no? Yung sa may Quezon City na pag-usapan huli, dalawa lang yung may approval, bakit pa rin tinuloy? At ano ang general gist, no, sa araw na ito? Tingin mo ba ay may significant naman na nakuha ang Blue Ribbon sa kanilang pagtatanong? Lord and Denise, yung pinakanaging bigat ng pagdinig ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay parang angkla siya doon sa pagtatanong nila sa ilang mga kontraktor. Unang-una dito kay Sara Diskaya na kinumpirma na rin na siyam na contractor companies or construction firms ang kanyang pagmamayari. Pero nagkaroon ng kaunting confusion kasi sinasabi dito ni Sara Diskaya, siya raw ay Chief Financing Officer sa mga ito, and kanina nagsasalita lang daw siya para sa Alpha and Omega. Doon nga nabanggit niya around 2022, nagbid daw siya doon sa 491 na flood control projects pero 71 lang daw ang na-award sa kanila. Pero pagdating doon sa 8 umano'y construction firms na sa pagmamayari rin daw nila, ang sabi niya hindi niya raw alam kasi hindi raw siya nagmamanage nito. Pero doon mismo sa usapan o sa pagka-question ng ilang mga senador, nakita na mga kamag-anak ni Sara Diskaya yung either namumuno o yung nakaupo doon sa mga kumpanyang yon. So for example, pamangkin ng asawa ni Sara ang may-ari ng St. Timothy Construction na si Maria Angeline Romando. Samantala, pinsan naman ni Romando, si Marito ni Meligrito ng Elite General Construction. At lumalabas din, kanina nagpresenta rin si Senadora Risa Hontiveros ng 8 calling card ng iba pang mga construction firm. At lumalabas dito yung pangalan ng asawa ni Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya. So dito nagkaroon din ng pagbabanggit na nung natanong nila Minority Leader Senator Tito Soto yung parang napalutang na usapin tungkol sa pagiging bilyonaryo ng pamilya Diskaya mula nung nakapasok daw ng DPWH. Ang sabi ni Sara is meron daw silang experience talaga sa construction, so baka parang maaari naman daw talaga silang kumita, plus nasa private sector din daw sila even before entering the DPWH. At kinlaim pa ni Sara na splice daw yung video na lumabas na yumaman daw sila simula nung pagpasok ng DPWH. Bukod dyan, napansin din kanina yung pagiging pagka-utal-utal o yung hindi masyadong sumasagot ni si Marca Alan Arevalo mula sa Wawaw Builders. Tinatanong kasi sa kanya sa simula pa lang, may idea ba siya, may alam ba siya kung mayroon ba talagang ghost flood control projects. Hindi na siya sumasagot kasi sinisave niya yung sarili niya from self-incrimination, yun daw sinasabi sa kanya ng kanyang mga abogado. Medyo hindi naging maganda ang pagtanggap nito ng mga senador, ni Senator Pro Tempore Jinggoy, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, and tinanong pa sa kanya ano-ano bang mga flood control projects yung alam niya. Hindi rin nakasagot itong si Arevalo. Yung ilan pa sa mga naging pinaka-progress mula dito sa pagdinig is ipapasabi na rin nila yung fraud audit, yung report ng auditing ng COA para sa susunod na pagdinig, scheduled yan on September 8, and even ang inaasahan din nila na magkakaroon din ng pagpapaliwanag mula naman doon sa Government Procurement Process Board para raw makita kasi may mga blacklisted ka na mga contractor companies pero nakakakuha pa rin ng mga proyekto dito sa bansa. Balik sa inyo. Merrymon, yung Mark Arevalo, parang una mong kita, sabi ko, ba't nakatingin siya sa baba? May tumitingin ba siya sa telepono niya? O para siyang batang na trauma, na pinagalitan, na parang dinidibdib yung sinabi sa kanya? Ano na yan? 37 years old, ilan ang project siya sa Bulacan alone? 40 plus? Tama ba, Merrymon? Tama. Nasa around 40. Pero meron pang sa Quezon City, meron pa sa San Juan. And nung tinatanong yan, the duration nakausap itong si Arevalo, nakatingin lang siya sa baba. So natanong pa nga ni Senator Jinggoy kung may binabasa raw ba siya. Pero sabi niya, kinakabahan lang daw siya kasi nga nababalita niya nga raw na maaari raw makasuhan itong mga opisyal, kaya raw nag-iingat daw siya dito. Pero sinasabi naman ni Chairperson na Senator Rodati Marcoleta, ito na nga raw yung kondisyon nila, di na nga raw sila papatawan ng kriminal ng kasong kriminal
Pero ang importante raw dito, gusto nilang makapagturo, mag-pinpoint daw kung meron pa nga bang mas accountable sa problemang maanumalyang flood control project sa bansa. Basta magturo lang. Ang tawag dyan, Contractor Protection Program. Pero nadinig natin kanina yan. Pero meron yung isa pang napakinggan na natin kanina, itong si Sara Diskaya, ay sinasabi niya, wala naman daw siyang kilala sa DPWH, Pero maya-maya, biglang sinabi, may kilala daw district engineer, pero biglang nakalimutan ang pangalan. Can you tell us more about that? At nasan yung British accent bigla? Yun ang hinahanap mo. The converse. Nako, Denise, yun nga, nung tinatanong naman itong si Sara Diskaya, nilinaw niya, wala raw siyang nakakausap mula sa DPWH, pero merong district engineer siyang kakilala mula sa Bulacan at saka Laguna. Pero nung pinapatanong na kung ano nga ba yung mga pangalan nito para maisa-isa na nga raw, hindi na dinivulge ni Sara yung mga pangalan ng mga ito. Yung district engineer ba sa Bulacan na kilala niya, yan ba yung umattend na today? Yung Alcantara. Actually, itong si former Bulacan District Engineer Henry Alcantara, nung tinanong yung pinatutungkulan niya bang taga Bulacan, yung nandoon sa session, in-acknowledge ni Sara Diskaya itong si Alcantara. Pero so far, hindi nagkaroon ng pagkakataon pa doon na idugtong mismo si Alcantara during the session. Pero para naman dito kay former DE Alcantara, dinenay niya na siya raw ang nag-confess or may alam siya tungkol dito sa maanumalyang flood control projects, na siya raw ang nag-confess, hindi raw siya ang nag-confess kay DPWH Secretary Manny Bonoan na 7.3 billion pesos ang nagastos sa flood control projects. Pero ang na-confirm niya kanina na oo raw, pumupunta nga raw siya ng casino kasama ang ilang mga district engineer. Medyo nabitin ako doon sa questioning kay Alcantara, no? In a way, parang nilaglag pa nga ni assistant yan na parang hindi naman sinabi or hindi nakaabot sa kanya na may mga problema daw yung mga proyekto. Imposible naman yun. Sabi nga ni Senator Bato, Senator Ping Lacson ka, isang anuhan lang nila, yung coordinates na punta, nalaman, ikaw pa kaya na yung trabaho mo doon. So, buti walang nagtanong, may kilala ka bang senador dito sa Bulacan? At kay Mark Alcantara din, mukhang effectively na dead man yung tanong na kung may projects siya sa Bulacan. At kasi parang parang may, alam mo yun, parang may hindi natutuloy for some reason na papunta na sana doon sa, go Marymon. Oo, Lord, meron kasing isang lumulutang din na pangalan ng senador na sinasabing kakilala or merong koneksyon ugnayan dito nga kay former DE Alcantara. Pero so far kanina sa session, parang hindi nga siya na-bring up. Pero titingnan natin sa susunod na pagdinig kasi ang nasabi rin is nakulangan ang Senate Blue Ribbon Committee dito sa mga pagpapaliwanag din ng DPWH. And yung isa sa inaabangan din nila is yung listahan supposedly ng DPWH ng mga opisyal na nag-i-insert doon sa GAA. Pero so far dito, wala nga ipresenta. Pumunta man si DPWH Secretary Manny Bonoan, pero pinaalam niya kanina on record na tinanggap na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang resignation effective today. So, nagkaroon na lang ng pagde-designate kay DPWH USEC Maria Catalina na siya na lang ang sasagot kung sakaling may tatanungin tungkol sa DPWH. Ang dami pa namin gustong tanong sa iyo, Marymon. Like, wala pa tayo doon sa yung board ng mga contractors, yung mga wala pa tayo doon. Sila mismo yung mga contractor din pala. Oo. At Marymon, okay, matutuloy ba yung interpellation ni Senator Ping mamaya? Alabangan natin yan, Lord, kasi kasabay nito, budget season na rin. So nag-start na rin ang Committee on Finance, bukas din magpapatuloy yan. So medyo magiging bakbakan talaga ang buwan natin ngayon dito sa Senado. Okay, Marymon, kanina, ang sabi ni Sara Diskaya, 28 lang daw yung luxury cars nila. Pero doon sa past interviews niya, ang sabi 40 plus. Bakit nagbago? At saka ang sabi niya rin, dalawa lang daw yung dealers ng kotse. Tama ba? Yes, yung mga sasakyan niya na to, is dalawa lang yung dealer locally daw dito sa bansa. Yung 28 na to, ginagamit din daw ng kanyang mga anak. So yun yung pinililinaw niya raw na may mga around 40 rin daw yung kanilang mga sasakyan. Pero kanina ang sinabi at 28 daw to be clear din yung ginagamit nila. And hindi lang naman daw siya, kundi ng kanyang mga anak din daw, 4. Kasi yung sa interview nun, medyo malalaki daw yung mga anak, kaya kailangan nila ng mga SUV na gano'ng kalalaki. Ang lalaki din ng budget. Kanina rin na-rundown yung 7 million, 9 million per sasakyan. Marymon, sorry, singit ko na lang to. Ano yung sinasabi na nag-down? Ito ba yung parang app na yung PCMA na bigla raw nawala?
Yes, yung iba kasing yung PCMA, ito yung Project and Contract Management Application. Nung kanina kasi sana gustong silipin ni Senator Rodate Marcoleta, part kasi yan ng website din doon sa DPWH. Doon din kasi nakalista yung mga flood control projects and yung ibang mga maanomalya sa mga ito. Pero nung binubuksan na kanina, nag-down siya. So ang pinakatinanong din dito ni Senator Marcoleta, baka pwede raw ilagyan din daw ng application dito sa Senado. Maglagay rin daw ng application dito sa Senado para raw makatulong din sila sa pagtingin nito. Pero so far, yun nga, nagalit din si Senator Marcoleta. Nung titingnan na raw itong PCMA online, biglaan daw na nag-down. Biglang nagkahiyaan. Anyway, maraming salamat sa inyong report. Ang ating mobile journal sa Senado, Merrimon Reyes.